ang aksidenteng nadiskubre ng bitag na nag-uugnay sa pagitan ng mga bugaw at isang malaking kilalang chain of hotels sa Metro Manila. Nabulgar ang umano'y sekretong marketing strategy. Ito ay paggamit ng mga bugaw at mga alagang prostitute o prostate at ang pagbibigay komisyon sa bawat customer na kanilang dinadala sa ilang Sogo Hotel. Ayon sa mga prosting pickup na nagsumbong sa Bitag Action Center na sina Ana, Lisa, Nora at Fe. Pag pumupunta kayo sa Sogo, pag inagdala kayo ng kliyente, ano pong usapan na siya? Kasi po, pag yung bago lang po, tatanungin po kayo kung pang VIP ba kayo. Ibig sabihin po kasi pag VIP, balik-balik lang po kayo doon. Kada may mga customer kayo, doon nyo pinapasok. Kaya kailangan, bawat pasok nyo po, may wash sila ibigay, tapos may portion pa dapat. Kasi Para bang binibigyan kayo ng yan ba, commission o suhol na dalhin nyo lang dito. Gaano kadalas kukuha kayo ng komisyon sa amin? Opo. Okay. Sa halagang 50 pesos na kung tawagin ay wash ang ibinibigay daw ng Sogo Hotel bilang komisyon sa bawat customer na i-check-in ng mga prosting pickup. Tapos yun po, yung una po, pagkatapos po namin, dumami po ako sa counter, may binigay po sila. Magkano binigay sa'yo? Ano lang po, people, tapos feminine wash, tapos maliit na sabon. Eh parang na rin ang trabaho ng motel, parang prostitution na rin. Nagbebenta kayo ng katawan, di ba? Para kumita. Ang motel, nagbebenta ng kwarto. Kaya lang ginagamit kayo. Para kumita sila. Opo. Di, wala pagkakaiba yung negosyo ng motel at negosyo nito. Yung nga lang, hindi tao, kwarto ang kalang. Ang kalakarang ito ay tinuro sa kanila sa umpisa pa lang ng kanilang mga bugaw. Ang kanilang mga bugaw pa daw mismo ang nag-i-escort sa kanila sa Sogo Hotel para makakuha ng komisyon sa halagang 50 pesos o kung tawagin ay wash. Sabihin nyo sa akin, sino yung may contact sa motel para doon sa mga wash or komisyon? Bago pa po ako dyan sa trabahong ganito, yung pong bugaw ko, ang talagang kumukuha ng komisyon ko doon sa sugo po. Parang lumalabas sa sinasabi ninyo, yung inyong mamasang, yung inyong bugaw, sila ang may contact sa mga motel. Opo. At yung mga bugaw, yung alaga, sinasabing that hindi kayo bibigyan wash. Opo, sinasabi po yun sir. Si Ate Baby China po, pag po pumupunta kami na sugo, ay, alaga ko to ha, may wash yan ha. O sige mami, sabi po nang gano'n sa Mami pa ang tawag doon. Opo, di ba mami be? Sa akin po, nung una po nga ako sa monumento, kasi sabi ni Mami Gina sa akin, pag tuwing magpapasok ka ng customer, sa sugo na lang kasi may porsyento ka na doon, may feminine wash ka pa, may sabon ka pa. Sabi niya, kung isipin mo naman, kung bibilihin mo pa yon, malaking bagay din yun. Tama. Tapos sabi niya, at saka doon, safe ka pa. Ginaganon po ako. Okay, parang advertisement na sila. Opo. Representative na sila. Opo, safe ka pa doon. Tapos sabi niya ganun, hindi ka basta-basta maluloko ng mga customer. Ang sekretong marketing strategy daw na ito ng Sogo ay nabulgar simula nang naging freelancer na mga prosting lumapit sa bitag. Hindi na raw sila hawak ng mga bugaw kung kaya't ginagancho na raw sila sa kanilang komisyon ng kanilang inarereklamong hotel. Kaya minsan po, pag nakikipag-away po kami doon, sabi namin, bakit? Alaga naman ako ni Mami Gina. Bakit? Hindi ba niya sinabi sa inyo na Kasi sabi sa amin, tuwing lalabas kami dito, kukunin namin yung komisyon namin. So, pag may ugnayan yung inyong bugaw o yung inyong mamasang, nare-respeto nila. Kaya lang, pag kayo na, doon na kayo niloloko. Opo. Ikaw naman. Ako po, minsan po binibigyan ako. Minsan po, hindi rin. Kailangan ko pa pong makipag-away doon sa counter. Doon sa monumento pong sugo yun. Sabi ko, sir, yung pong hawas ko sige mamaya na. Sabi niya, bibigay paglabas ko. Tapos po, ay hindi ka kasi nagpalista, hindi ka nagpalista kanina eh. Papalabasin ka. Anong pakiramdam yun? Parang niloko kayo. Ginulangan kayo. Opo, kasi Kung tutusin lang po, marami namang hotel na iba inahabol po namin yung komisyon, yung porsyento po namin, sir. Anong pakiramdam nyo yun pag hindi kayo binibigyan ng wash?
Siyempre po, sir, masakit. Sakit. Parang niloko na po kami. Opo, sir. Ngayon po, pag kahit na pumapasok ka na po doon, hindi ka na binibigyan eh. Kahit makipag-away ka pa. Kasi biglang tatanungin sa'yo, bakit nasaan ba yung bugaw mo? So, parang ang Kaya- sinasabi mo, yung motel, nagbibigay lamang kung hawak ang Opo. bugaw. Mas Pagkasama- gustuhin pa nila sa bugaw ang Opo. ipag-usap. Bakit sa bugaw? Dahil mas magaan ang loob ng mga motel na tulad ng Soga sa bugaw kasi maraming alaga. Opo. Yun ba? Sa isang bugaw, ilang alaga ng bugaw? Sa isang bugaw po, hindi lang po sa 10 alaga yan. Kumbaga marami po siyang galamay na ipinapasok doon eh. Ayun. Kumpara sa'yo lang. Kung ikaw lang lagi nagre-reklamo, bali wala po yung reklamo mo kasi ang bugaw, marami pang hawak yan. Kumbaga, Kaya, ikaw ay opo. simpleng sanga ka lang. Opo. Kaya parang mas gusto na lang, wala silang pakialam mo kasi mas takot sila sa bugaw dahil ang bugaw maraming alaga. Opo. Okay. Mahirap ba ngayon ang buhay mo dahil hindi ka hawak ng bugaw kaya hindi mo nakukuha yung mga dagdag na 50 pesos sa motel? Naku, napakahirap po kasi kung tutuusin po, kasing hirap po yung pagkuha namin doon sa pagkuha namin ng mga customer eh. So parang sinasabi ko, Opo. mas mahirap ang buhay ng kapareho sa trabaho niya na nagsusolo. Opo. Pero kung sakaling hawak kayo ng bugaw, mas madadagdagan ang kita ninyo dahil 50 pesos may dagdag eh. Bali po madadagdagan po kasi nga po, sa loob ng isang araw, maka-4 na beses ka makaakyat. Kung may pugaw ka po doon, yung tag sa 50, may 200 ka na rin po. Bakit kayo nag-isip ng sarili, yung freelance? Kasi po, yung mga bugaw po, basta may nakikita po silang bagong dating, lalaglag na po kayo. Kumbaga, ang iniisip nila, mahina ka na eh. Ito ngayon, mga sariwa pa. Pag kaya bang po, itong mga bago kong alaga ngayon, bagong mukha to, mabili to. Bagong mukha papakita na sa motel. Opo, yun naman po ang bago nila ipapakilala sa hotel. Yun naman yung aaksipin ng hotel. Tapos parang kahit ikaw, pabalik-balik ka man sa hotel, parang wala ka na. Hindi ka nasa Wala na po. hindi ka nahawak ng bugaw. Opo, kasi pagka magko-comment ka naman po, ako nang unang tatanungin sa'yo, nasaan bugaw mo? Ba't di mo kasama? Tapos sasagutin ka naman na, sabi mo na, nandun kasi sa labas. Sabi. Oo, sasabihin nila. Tapos, ang mga bugaw, di ba? Bago, pag alaga ka talaga nila, sinasamahan ka dito, hanggang dito sa loob. Yan ang sasabihin Opo. ng motel. Anong model yan? Sogo? Sugo po. Sasabihin ko na Di parang ang sogo, magkabakas ka, kasosyo ng bugaw. Pag hindi ka nahawak ng bugaw dahil Wala may kang- nakuha ng bago, nilalaglag ka na rin ng sogo. Pagsasamantalahan na kayo, nilalaglag pa yung komisyon ninyo nitong mga Ibig nasa motel. sabihin, opo. Para mapatunayan ang kanilang sumbong sa bitag, pumayag ang isa sa kanila, si Ana, na isama ang isang babaeng bitag undercover para pumoste sa kanilang area of operation sa Grand Central, Caloocan. Ito'y upang may sagawa ng bitag ang surveillance undercover operation. Ito sa sugo. Eh, 500. Ay, fix na yun, sir. 500 sa akin. Tapos yung sugo, 330. Sa hotel? Sugo. Sa banda? Mayroon sugo dyan, mayroon sugo doon. Sa tayo? Sa tayo. Doon? Ikaw? Sige, tara. Hanggang sa motel na pinagdalhan ni Ana ng kanyang customer sa Sogo, Caloocan Corner, EDSA. Tumikit ang aming bitag actress na Prosty Cuno. Matapos ang short time ni Ana sa kanyang customer sa may lobby malapit sa counter, nakabang lang ng bitag actress. Pagmasdang maigi ang eksanang ito nang hingin ni Ana ang kanyang komisyon o wash na 50 pesos. Kasi huwag nakapasok sa office, hindi ba natin pwedeng doktorin yung Ganon? tayo? Gusto ko naman pa, lagi-lagi nang nakuha. Para 60 pesos lang, makakahawa na nga. Hindi naman naman natin pinag-usapan yung pera. Extend na. Kinabukasan, isang bitag undercover naman ang nagpanggap na customer at kunyari ay bibili ng serbisyo ng prostate. Ah, dahil ano, ano nangyari?
Kami na magbibigay sa kanila na sa kanila dinali ako Dalawa lang siguro. Hindi ba kayo na kailanganin? Tatlo kami yun, sir. Pag-check out namin sa component. Sa pagkakataong ito, dahil ang prosti na pinikap ng aming undercover sa mall ay alaga ng bugaw, pagmasdan ang eksena sa counter ng Sogo Grand Central. Pinapirma muna ang prosti sa logbook at nakuha ang kanyang komisyon na 50 pesos. What's the point of doing this? Di ba? Yung paggamit ng mga prostitute, nagbibigay ng commission, pagdadala ng kliyente sa kanila. Yung hotel is already engaged in prostitution. Maybe i-deny nila yan, but indirectly, that's already prostitution. Kinukonsinti mo na yung prostitution sa motel mo. Pero pinakamasakit doon, pag ginamit ng prostitute, ayun, nagpadala ka ng kliyente, pero kasi hindi mo binayaran dahil may ugnayan na yun, pinakawan mo. Both ways. I want the cities Pasay, Quezon City, Manila, and Manila yung mga business permit sa mga motels na yan. I want sound bites kung anong pananaw nila doon sa kaso na tinatrabaho natin. Wala akong pakialam sa kanilang ordinansa, kung pinagbabaho sa kanilang motel. Ano ba yung pinaka-punto natin dito kung bakit natin nilalabas to sa TV? There's only one thing, baka nakakalimot kayo. Yung paggamit ng mga prostitute, nagbibigay ng commission, pagdadala ng kliyente sa kanila. Illegal yan. Natatawag na nating prostitution yan eh. Guerrilla style yung ginagawa nilang marketing strategy. Ang policy ng ating alkalde, bawal yung prostitution. Automatic nino-notify natin yung operators regarding that matter. And at the same time, dinagdagan natin ang violations kung anong makikita ng actual inspection ng ating mga inspectors. Wala kaming binibigay na permit ng motel operations. Kaya makita mo lahat ng mga pinagsuspetsahan natin motel, wala silang style na garahe tapos diretso sa kwarto. Diba? Wala kang makitang ganun dito sa Quezon City. Bawal yung tinatawag short time. Pero siyempre, dahil alam ng mga owners na bawal, if they are running operations like a motel or semi-motel, not yan 12 hours or 1 day. At we have come across with those arguments na, Sir, ano magagawa namin kung umalis sila? Sir, may nakita kami dalawang couples pumasok at lumabas before the 12 hours was over. Wala naman kasing customer na pupunta na sabi, kami yun. Di ba? Usually, may neighbor or may church-oriented groups na pinagmas na namin, pumasok at lumabas the same couple before the 12 hours was over. Kung pinatawag naman namin yung operator, lumabas eh. Naka-reserve pa naman sa kanilang kwarto. After 12 hours, saka na namin lilinisin and bayad sila ng 12 hours. Ang hirap eh. May dilemma tayo rito eh, because it's a moral issue riding on a legal framework. Sakali, mahirap din tayo mag-judge ka agad. Mag-judge ka agad. Mag-judge ka agad.
agad ipinabot ng bitag sa pamunuan ng Sogo Corporate Office sa tanggapan ni Mr. Gas Corpus, Operations Manager, upang makuhanan sila ng pahayag. Hello. Hi, good afternoon. Yes, this is Gas Corpus. Who am I speaking with? Mr. Corpus, Ben Tulfo sa Bitag. Kasi may lumapit sa amin na mga prostate from Caloocan and some of them sa Manila na yung kanilang wash or commission hindi raw ata na ibigay ng Sogo doon sa ano na yun sa Caloocan sa Caloocan branch of Sogo. Well, siguro an unwritten agreement between Sogo and yung kanilang tip or bugaw. Yes, sir. Tuwing pag nagdadala sila ng kanilang customer doon for a short time, nabibigay sa kanilang commission. Pero nung hindi na sila hinawakan ng bugaw, niloloko sila pag nakapasok na sila sa room, paglabas, sinasabi sa front desk, sige mamaya pag check out mo, bibigay na namin. Now ngayon, nung naka-check out na sila, paglabas, hindi na binigay yung commission. Again, sir, no, we don't have a marketing strategy or anything like that. Okay. But I thank you for the report. I will look into this. All right. Now, would you like to look at the videos that we have, surveillance video? Yes. All right. So, what time do you want to view the tape? Tomorrow, Friday, about, let's say 1 p.m. tomorrow. 1 p.m. tomorrow. I'll send my staff. Thank you for bringing this up to us. You're welcome.